A day in a life ng isang OFW hindi marunong magkutsara kaya nababash. O ayan, may pabulaklak si Mayora dahil yan naibigan na aking estudyante nung ako'y bumalik sa trabaho. At ako nga mga kaulam ay nag-order ng crispy noodles. Crispy dahil malutong naman talaga ang pagkakaluto niya. Tapos ako'y pinadalhan nila ng suka at saka ng ketchup. At yan siguro ilalagay, edi aking sinubukan. Abay, hindi nga ako nagkamali mga kaulam. Masarap naman talaga. At bakit nga malutong ang pagka-noodles nito? Hindi ko maintindihan kung paano nila ito niluto. Parang ako'y o-order ulit sa susunod at ako'y nasarapan nga din sa padaling are. Ay ang inyong kaulam talaga gutom dahil yan ay naubos ko dahil ayan ay alas 2:30 na ng hapon. Unang kain ko pa lamang sa araw na iyan dahil iis ang aking bakanting oras ay hindi naman ako nagkaroon ng pagkakataong kumain at sobrang dami naming ginawa. Ay di hindi na ako nakakain simula umaga. Nahalatagan ninyong sobrang aking paliwanag para lang ma-justify na inubos ko iyan. Ay ang talaga ang nararanasan ng mga OFW talaga namang sala na sa oras ang kain dahil sa sobrang dami ng ipinapatrabaho sa amin dito. Ay maiba ko sa pulo nga pala. Umuwi na ang dalawa kong kapatid sa Pilipinas at naiwan din ang inay. Doon sa mga nagsasabing yayamanin daw kami dahil nakakapagbakasyon daw dito ang mga kapatid, mga kaulam, yun ay hindi bakasyon. Dumalaw lang sila din at ako ngayon na-opera. Dapat ngayon naririnig sila nung araw ng aking operasyon dahil sila dapat ang magbabantay sa akin o ang mag-aasikaso sa akin. Dahil ang asawa ko ay talagang may matindihang trabaho tapos naghahatid pa nga sa aking anak sa eskwelahan. Ay dahil nga ang aking kapatid ay nagka-problema sa kanyang passport, hindi agad na-release ang pagka-renew ng kanyang passport. Kaya naantala ang pagpunta nila din nung sila'y dumating operahan na ako. Ay di ang asawa ko ilang araw na nag-absent sa trabaho. Talaga naman ako'y napaawa at pagbalik niya ay tambak daw ang kanyang trabaho. At saka ang isa pa ay wala din ang inay makakasabi sa eroplano. Hindi ko naman papayagan ng inay na bumiyahin pa parne na nag-iisa. At ako'y nag-aalala sa mga pag-ihi niya pag nasa eroplano, sa mga kailangan niya. Ay wala naman ako namin naaawa. Sabihin na natin pwede kaming bumayad na mag-a-assist at meron namang gayong choices sa aeroplano. Pero ako hindi pa rin ako kampante. Sa sobrang pagtitipid sa kanilang flight ay hindi na sila kumuha ng bagaheng allowance at saka pagkain. Ang dalalaang nila ay mga damit nilang suot at ang mga isusuot nila ng pang ilang araw. Kakoy huwag na magdadala ng marami. Di nila ang bibili nga ng ukay-ukay. Ang pagkain ay nagbalot na lang sila galing sa bahay. Kaya naman ako'y napatawa sa istorya na nung nag-serve na daw ng pagkain sa eroplano, binuksan na rin daw lang nila ang kanilang binalot at sinabayan daw nila ng kain. Nung pauwi na sila ay hindi rin ako nakakuha ng bagahe na 20 kilos dahil nauna kong i-check-in sila ng early check-in. Tapos, tsaka ako kukuha ng 20 kg, ay hindi pala yun pwede. Kailangan pala kukuha ka muna ng 20 kg online, tapos tsaka mo sila i-early check-in. Ako ang may kasalanan mga kaulam kung bakit wala silang 20 kilos pauwi ng Pilipinas. Hindi tuloy nila nadala ang mga order na pabango. Nagpa-order kami ng maraming pabango para lamang masambot at para lang kahit papaano ay meron silang pagkitaan ng pagbalik sa Pilipinas at kahit papaano may pambayad sa inutang na ticket. Hindi man makasapat ay di kahit papaano ay di dadagdagan na lamang. Gayon ang istorya, hindi yung talagang kami, hindi talaga yung sobrang sasabihin na yayamanin kaya sila nakapunta dito. Padahop-dahop talaga kung bakit sila nakarating dito. Dahil hindi natin maaalis talaga doon sa mga taong walang ginawa kundi pumuna ng kilos ng iba na sasabihin ay nakakapunta ika sa Dubai ka, dami-dami naman ikang mga utang. Yan ang parating sinasabi nila. Ay di kayo na ang walang utang, kayo na talaga. Hayaan na kaming gana rin na lamang at ang Diyos na lamang ang bahala. Dahil ako'y naniniwala na ang lahat ng nangyayari sa atin ay kalooban ng Diyos. Ikaw may maraming utang, wala ka mang perang hawak sa iyong bulsa. Pag niloob ng Diyos at ginusto ng Diyos na ikay makapunta sa isang lugar, ay ikay makakapunta at yun ay kalooban nga. Hindi yun dahil sa ikaw ay nagmamayabang o hindi dahil sa ikaw ay nagpapasikat sa ibang tao. Habang kami narin ay di kahit papaano nga ay ipinasyal-pasyal ko na rin naman sila ng kaunti at gusto ko na rin namang makapag-relax dahil ako nga ilang linggo nang nakapangkol sa bahay ay tuod din namang nakakainip. Hindi naman po pwedeng kami araw-araw nakakulong na lang sa bahay at kami naghuhuntahan ay pagkagay delikado at talaga namang marami kami mapapagchismisan. Maigi na yung kami kahit papaano lumabas ng kaunti at nare-relax, nakakalimutan naming maghuntahan ng mga gayo. 13 araw lang silang dalawa din dahil hindi sila pwedeng tumagal. Marami silang obligasyon
restriksyones sa Pilipinas. Ang kanilang mga tindahan ay kailangan buksan uli at talaga namang maraming hulugan. Yan, aaminin ko na. At saka sila ay may mga anniversary sa kanilang church. Ang aking kapatid ay may mga anak, ang isa kong kapatid may mga anak na nag-aaral, gayon yun.